Isinusulong ngayon ang pagpapatibay ng digitalisasyon sa Calabarzon bilang bahagi ng layuning magkaroon ng bayang digital sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas itong Martes, November 19. Ang kapihan ay pinangunahan ni Regional Director Felix Tabanao Jr. ng Department of Information and Communication Technology o DICT Region 4A at Regional Director Rolando San Luis ng National Telecommunications Commissions o NTC Region 4A. Ito ay sa inisyatiba ng Philippine Information Technology. Naging sentro ng talakayan ang tungkol sa ipapatupad na alituntunin at programa ng pamahalaan para pagtibayin pa ang digitalisasyon sa lalawigan gaya ng Free Wi-Fi for All Project, Digital Skills Training, SIM Registration Act, eGov App, digital transformation para sa mga LGU at iba pang mga hakbangin ng ahensya. Tinalakay rin sa naturang forum ang tungkol sa ICT awareness at cybersecurity sa rehiyon. Tungkol sa katanungan, how we will align and separate na i-implement talaga. For the ICT Calabarzon, we always adhere to the national program of the ICT, which means lahat na naibaba natin na programa sa region ay galing din po sa central office natin. So here in Calabarzon, about the awareness, we have the specific bureau, the ILCDB, ICT Literacy Competency Development Bureau, na siyang parang official training arm ng DICT. Ito po yung nagbibigay ng mga various activities, trainings to ensure that awareness in terms of cybersecurity mapaabot natin through our participation of our partners from the academe and from the LGU. Napag-usapan din sa kapihan ang tungkol sa mga programa para maging digitally competitive ang mga MSMEs at ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa iba't ibang industriya lalo na sa paparating na 2025 local at national elections. Ayon sa DICT, mayroon silang mga programa gaya ng ICT Literacy and Competency Development Bureau na tumutulong sa mga MSMEs para mag-upskill sa pamamagitan ng iba't ibang programa at libreng courses para sa mga business owners na maidala ang kanilang negosyo sa digital landscape. Dagdag pa nito, nagsasagawa rin umano sila ng mga specialized courses kung saan layunin nitong palaganapin ang kamalayan hinggil sa responsableng paggamit ng AI at kung paano maiiwasan ng mga biktima ng fake news dahil sa mga AI-generated contents na kumakalat ngayon sa social media. Ang mga naturang programa ng dalawang ahensya ay naglalayong gawing mas accessible ang teknolohiya sa publiko at itaguyod ang digital inclusivity bilang parte ng hangaring mapabilis ang access ng mamamayan sa serbisyo ng pamahalaan. At yan ang ating newsfeed of the day. Ito po si Diana Rupan. Magandang umaga.